hayaan niyong simulan ko ang aking maikling mensahe sa pamamagitan ng pagbalik tanaw doon sa petisyon ay sinampa namin ni Rene Sagisag laban sa EDCA. Bakit ba kami nagsampa ng kaso bukod pa ito sa kaso laban sa VFA ni Senator Rene Sagisag? Simple lang po yan. Nagdesisyon na ang sambayan ng Pilipino na ayaw nila sa base militar ng mga Amerikano. Nagdesisyon na ang sambayan ng Pilipino na pagpapatuloy ng presensya ng mga base militar sa Pilipinas ay pagpapatuloy ng kolonyal na pananakop ng Pilipinas sa panig ng mga Amerikano. Nang pagpapatuloy na pananatili ng mga base militar dito sa Pilipinas ay banta sa ating seguridad dahil ang pagkakaroon ng base militar sa Pilipinas ay target ng kahit sinumang kalaban ng mga Amerikano. Ito po ang dahilan kung bakit si Senator Rene Sagisag kasama si dating Senate President Jovito Salonga at ilang pang mga nagmamahal sa bayan ay bumoto para paalisin na at itigil na ang US-Philippine Military Bases Agreement. Noong mga panahon na yon, ang buong akala natin sa wakas magkakaroon na ng tunay na independensya ang bansang Pilipinas sa bansang Amerika. Pero hindi po nagtagal dahil bagamat hindi na po na-renew ang US-Philippine Military Bases Agreement, nagbago na po ng estilo si Uncle Sam. Ang sabi niya, bakit nga ba ako magpapatayo pa ng mga base militar sa mga bansa gaya ng Pilipinas? Napakamahal ng mga base militar. Mas mabuti pa, gamitin na lang natin ang base militar nila at doon natin isulong ang interes ng mga Amerikano na sakupin ang buong daigdig. Yan po ang malungkot na kwento ng sambayanang Pilipino. Nanindigan laban sa Bases Agreement, pero ang mga taksil ng mga Pilipino, itago na lang natin sa pangalang Noynoy Aquino, pumasok sa kasunduan ng EDCA. Bakit po mas malala ang EDCA? Dahil po, bukod pa sa ginagamit nila ang ating teritoryo para isulong ang kanilang pangnasyonal na interes, ni piso, wala silang binabayad sa Pilipinas. Kahit papano, yung US Bases Military Agreement, may counting barya na ibinibigay sa Pilipinas. At ngayon, tuwan-tuwa pa ang inyong speaker na inanunsyo na kasama daw ang Pilipinas na makikinabang sa 8.9 billion aid package ng Amerikano. Hindi naman niya sinabi, hindi po yan aid. Gagamitin nila yung barya sa Pilipinas para ayusin yung kanilang mga base militar na gagamitin. Natural naman, tayo na nga ang nagtayo ng mga base militar, alangan namang tayo pang gagastos para sa mga improvements na kinakailangan nila. Ako po ay nagtuturo ng international law sa Pilipinas, sa abroad, mahigit na 20 taon na po ngayon. At malinaw po ang prinsipyo sa international law na habang ang teritoryo ng isang bansa ay pinagagamit sa pamamaraan na makakadanyo sa interes ng ibang bansa, magkakaroon po ng responsibilidad ang bansang yon sa ilalim ng international law. Yan po ang sumatotal kung bakit nanindigan si Joey Salonga, Rene Sagisag at ang sambayan ng Pilipino na ayaw na nila sa presensya ng mga Amerikano dahil ayaw nilang makaladkad sa kahit anumang gera na papasukin ng Estados Unidos. Pero ang malungkot po, hindi lang po ang Noynoy Aquino ang pumasok sa kasunduang EDCA. Yung di umano'y katunggali nila ng nakalipas, Bongbong Marcos Jr., pinalawak pa ang mga base militar na sakop ng EDCA at ngayon kinakaladkad tayo sa isang gera na wala namang interes ang sambayanang Pilipino. Sasakupin daw tayo ng bansang China. Bakit? Naintindihan ko na hindi siya natapos ng kolehiyo. Naintindihan ko na siya ay drop out sa isang foreign university. Pero kahit papano, nag-aral naman siya ng social studies dyan sa LaSalle Green Hills. Hindi ko lang alam kung ganong katagal.
Dahil kung siya nag-aral man lang dyan sa ilalim ng mga Lasal Brothers, naintindihan sana niya ang kasaysayan ng Pilipinas. Unang-una sa kasaysayan natin, wala tayong kahit anong naging hidwaan sa panig ng China. Kung hindi salungat sa ganitong propaganda, nakaaway ang China, sa mulat-mula pa, panahong pa ni Limahong, wala naman tayong masamang dugo sa panig ng mga Chino at tayo po'y mapayapang nangangalakal lamang sa mga Chino. Nung namatay po yung isang sultan ng Sulu, panahon pa ng 600, kinilala pa ng mga Chino na siya ay isang matalik na kaibigan ng China at binigyan ng Heroes Burial. Hanggang ngayon po, nandun ang rebulto ng Sultan of Sulu. Yan po ay ebidensya na matalik na pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. Ano ba ho talaga ang tunay na dahilan na nais ng mga Amerikanong gerahin ang China? Ang Amerika po kasi ngayon ay dumadaan sa proseso ng denial. Hindi na po nila matanggap na hindi na sila ang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Hindi na nila matanggap na sila na po, hindi na lang sila ang pinakamalakas na military power sa buong daigdig. Kung kayo po'y pupunta sa Amerika, patay na po ang ekonomiya ng Amerika. Walang kabuhay-buhay. Lahat po ng mga establishmento sarado na, lalong-lalo na dyan sa LA at sa California. Kung ikokompara nyo ngayon, pumunta kayo sa kahit anong syudad ng China, mahehelo po kayo. Dahil talaga naman, kung ganong kasigla ang ekonomiya ng Amerika nung nakalipas, doble pang kasigla ang ekonomiya ngayon ng China. Marami ng zombies. Bakit po sila nais magkagera? Dahil alam po nila na ang pinakamalakas, ang pag-asa ng kanilang ekonomiya para makabangon ang kanilang defense military complex. Kapag mahina ang ekonomiya ng Amerika, kinakailangan maggera. At yan po ngayon ang pinatutupad nila para mabuhay ang kanilang defense military establishment. Humanap ng gulo, magsimula ng gera. Yan po ang ginagawa ngayon nila sa Pilipinas. Ano ba ho ang sinasabi nila pagdating sa hidwaan natin sa China sa West Philippine Sea? Ironclad ang kanilang commitment na poprotektahan ang Pilipinas. Pero ang palagi nilang sinasabi, itataguyod namin ang kalayaan ng paglalayag. Uncle Sam, hindi po freedom of navigation ang pinag-uusapan dito sa West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan po dito, teritoryo ng Pilipinas na inaangkin ng China na hindi nyo naman po kinikilala nung mulat-mula pa. Nagsimula po yung sigalot sa Spratlys Islands. Tahimik ang mga Amerikano. Nawala po sa atin ang Mischief Reef. Tahimik ang mga Amerikano. Nawala sa atin ang Scarborough Shoal, bagamat lumuhod si Noynoy Aquino sa kanila para humingi ng tulong. Anong nangyari? Sila pang dahilan kung bakit tayo umalis ng Scarborough Shoal at ngayon tuluyan nang nawala ang Scarborough Shoal sa atin. Tapos ngayon, sasabihin nila, ironclad ang kanilang commitment na poprotektahan tayo. Tell that to the Marines, ika nga. Pero insulto naman po yan sa mga Marines. Lalo na yung mga Filipinong mga Marino. Bakit po ang ating presidente na binigyan ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pamilya niya, ang pangalan ng pamilya niya, bakit siya pa ngayon ang nagkakaladkad sa Pilipinas sa gera? Meron po akong contribution dyan and I ask for your forgiveness. Tumayo po ako sa entablado ni BBM para samahan si Inday Sara at dahil, pasensya na po kayo, nabudol talaga ako dahil sa totoo lang naman, napakabait na tao niyang PBBM na yan. Hindi ko inaalis sa kanya yan. Pero hindi pala sapat yung kabaitan. Dapat pala talaga sinusuri yung kakayahan. At ang talagang minimum standard talaga dyan, dapat man lang may college degree para makaintindi ng kasaysayan at nang magamit niya ang kasaysayan
para instrumento na makarating kung saan tayo pupunta. Pero noong mga panahon na siya'y nagwagi na at siya'y nagplano na magpunta ng Amerika, ako pa po ang gumawa ng memorandum na nagbabanta. Wala pang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika tungkol sa sovereign immunity from suit. In fact, ang pinakamataas na desisyon sa Amerika ay desisyon ng Court of Appeals. At yan ay sa kaso ng kanyang ama, Hilaw versus Marcos. Ang sabi ng Court of Appeals, walang sovereign immunity sa mga bagay-bagay na hindi opisyal. At ang paglabag sa karapatang ng pantao, hindi yan opisyal, kinakailangan mapanagot si Marcos Sr. At nung siya'y pupunta doon sa Amerika hanggang ngayon, merong siyang $371 million civil contempt suit dahil ayaw nilang sabihin kung nasaan ang kanilang nakaw na yaman sa Amerika. Magkano ang nakaw na yaman sang-ayon sa aking kamag-anak ni Vito Salonga? Hindi po bababa sa $125 billion. So ang aking naging suhestyon, huwag kang tumuloy kung hindi gagawa ng paraan ang State Department na makakuha at mag-file ng tinatawag na suhestyon sa hukuman sa Honolulu na siyang dumidinig ng kaso ng mga human rights victims laban sa estate ng kanyang ama, suhestyon na dapat bigyan siya ng sovereign immunity from suit. Sumang-ayon sa akin si Juan Ponce Enrile. Sumang-ayon sa akin si Secretary Remulla. Galit na galit sa akin ang speaker at ang kanyang pinsan na ambassador sa Amerika dahil masyado ko daw tinakot ang presidente na walang basihan. Pero dahil sumang-ayon sa akin, ang Presidential Legal Counsel at ang Secretary of Justice, nagkaroon ng negosasyon ngayon sa panig ng ating sugo na kanyang pinsan din at ng State Department. At bagamat wala akong personal na kaalaman, doon nagkaroon ng pagkakataon ang State Department na pumasok sa kasunduan kay PBBM. Yan ang tunay na secret agreement dahil bago siya nagtungo sa Amerika sa okasyon ng Philippine-Chinese Friendship Society, nandyan si Ado, nandyan yung marami pang kasama rito na naroroon din sa okasyon noon, si Kamentong. Ang sabi pa ni PBBM, bago pa siya manumpa bilang isang presidente, tinuturing namin ang China bilang pinakaimportanteng aliado ng bansang Pilipinas. Pero matapos ang kanyang unang biyahe sa Amerika, ang China ngayon naging bully. Wala pa po akong pruweba, pero nagsimula na po ako ng proseso na alamin kung anong nangyari doon sa 125 billion na ninakaw na yaman na ngayon di umano ay nasa Amerika. Dahil pag nalaman natin kung ano ang nangyari dyan sa tagong yaman na yan, malalaman natin kung bakit bumalentong ang PBBM at ngayon kinakaladkad ang ating bansa. Pinapayagang mamatay ang ating kasundaluhan para sa isang gera na wala pong interes ang sambayanang Pilipino. Yan po ang masakit. Hindi naman po ang mga anak niya ang mamamatay sa gera. Ang mamamatay po dyan, ang anak nating mga ordinaryong mga Pilipino. Nagtataka nga ako, bakit kaya sa mga ibang bayan, England, Brunei, yung mga anak ng mga naninuno na mga hari, sila pang nangunguna sumasali sa hukbong sandatahan. Si Prince William, si Prince Henry, yung bagong prince na kinasal ng Brunei. Bakit kaya nila ginagawa yon? Yan po ay paniguro na kung talagang magkakaroon ng digmaan, handa ang lahat mamatay, unang-una na ang mga anak na mga namumuno. Pero saan pupunta si Sandro at ang mga anak ni Marcos pag tayo'y nagkagera? Lalayas po sila dahil hindi naman nila sinisikreto na matapos sa kanilang termino, handa na ang kanilang palasyo sa Italy kung saan sila magre-retire.
Ang tanong, sambayan ng Pilipino, magpapakamatay pa kayo para sa mga Amerikano? Magpapakamatay pa kayo para kay Marcos Jr.? Kaya nga po, binati ko kayo nang sa simula pa lang ng aking talumpati dahil sa pamamagitan lamang ng edukasyon at paglilinaw ng issue sa sambayan ng Pilipino na talaga naman pong binrainwash ng mga Amerikano na sila ay kaibigan natin, yan lang po ang susi para maisalba ang ating mga kababayan sa kamatayan sa isang gera na makikinabang lamang ang mga Amerikano. Maraming salamat po sa inyong pakikibaka at tuloy po tayo ang sigaw natin, no to war, no to war ka. Maraming salamat.